yun lang ho yun. Sasabihin nyo, walang credibility na itong tao na ito, wala ng integridad. Paano ho magiging walang integridad? So, kung ang isang dating... alam mo, parang pera nila. Di ba? Palalabasin pa nila na paparamdam nila sa tao na galing sa amin to. At magkakalpa sila, meron ba yan sa iba? May ginagawa ba yan sa iba? Ganun pa yung mga parinig. Dito ho mga kababayan, pakinggan ho natin ang mga sagot nitong si Erich Sylvester. Anak ng Tokaya na nga ho ba sinasabi natin? Nung hawak-hawak mo yung iyong US passport, enjoy na enjoy ka. At balita ho natin, naging US Army pa ho itong walang yang Erwin Tulfo na to. Ngayong binabanatan ka, kesyo ikaw pa nagpapabiktim ngayon. Kesyo nag-TNT ka dun sa Amerika. Ang tanong dito na dapat sagutin nitong si Erwin Tulfo mga kababayan, nagnakaw nga ho ba siya ng identity sa Amerika? Kasi kung ipinanganak ka sa Hawaii, paano ka ipinanganak dyan sa Leyte? 2 beses umiri ang nanay mo, ganun ho ba yun? Erwin Tulfo. Pero bago ho yan mga kababayan, naku, isang like at isang subscribe lang ho, masaya na ho tayo dyan. At sa mga gustong sumali sa ating community, yung join button nandyan lang ho sa baba. I-click nyo lang ho yan para kayo ang pinakaunang makakita sa ating mga reaction video. Hayun na nga, rekta ho muna tayo dito mga kababayan, dito kay Mayor Benji Magalong. Para doon sa mga politiko na kaliwat kanan ng pamimigay ng ayuda ngayong papalapit ang midterm election sa Mayo, pakinggan ho natin itong pinaka-latest na balita na to. Ito mga kababayan, binunyag ni Baguio Mayor Benjamin Magalong ang umuni pamumulitika sa pagbibigay o pamamahagi ng ayuda ng pamahalaan. Sa gitna ng mga patikos, may tiniyak naman ang DSWD kaugnay sa programang ayuda nitong AKAP na sa... Talagang itong si Rex Gatchalian, aso ho talaga siya ni Tambalus. Sa bagay, no? Ngayong mga panahon na to, sino ho bang makakapalag dito kay Tamba? Kung baga, ngayong mga panahon na to, kung ano ang sinabi ni Tambaluslos, yun dapat ang mangyari. Siya ho talaga presidente ngayong mga panahon na to. Sabi niya, huwag tanggalin ang AKAP. Natanggal ba yung AKAP na yan? Kaya naman, sang-ayon ho ba kayong mga kababayan? Ano ho ba gusto nyo? Pag-asenso, progreso, o yung walang humpay na pamimigay ng ayuda ng administrasyon na to? I-comment nyo ho dyan sa baba at ng ating mapag-usapan yan. Frontline na balitang yan, Brian Basa. Halos doble kayod na raw si Randy. Paitaguyod lang ang kanyang pamilya. Pero maliit pa rin ang sinasahod niya. Kaya malapit na raw siyang sumuko sa mahal ng mga bilihin. Halos wala nang nabili yung kan, yung 1,000 pag nabarihan, wala na. Sinubukan ni Randy na mag-apply sa AKAP o ayuda sa kaposakita ng DSWD. Pero sa hindi maipaliwanag na dahilan, hindi pinalad si Randy na mapabilang sa mga maaambunan ng tulong. Yan ay kahit hindi naman siya benepisyaryo ng 4Ps o ng anumang programang ayuda ng gobyerno. Dapat patas, hindi yung may meron na nakakatanggap, meron hindi nakakatanggap. Yun na nga ho bang kini-question ni Kong Marcoleta, yung ibang mga senador, yung ibang mga congressman dyan, na kung saan sinasabi nila paano natin mai-screen, ano ba ang kriteria ng isang trabahante na kapos ang kita. Tandaan ho natin mga kababayan, pagka lumalaki ang kita, lumalaki din ho ang gastusin. Kailanman, kahit sino pa dyan, yung mga congressman dyan, lalaki na nakita, hindi pa rin sumasapat yan. Malamang sa malamang, yung bulto, yung malaking portion ng AKAP na yan sa kanila napupunta kasi kapos din ho ang kanilang mga kita. No? Ito atin lang naman ho ito, obserbasyon ho natin to kahit gaano pa kalaki ng kita ng, ng isang tao, lumalaki din ho ang gastusin. Ganun ho yun, sumasabay. Lumalaki ho. Pagka malaki kita mo, lumalaki din gastusin mo. Ganun ho talaga yun. Kaya paano natin ma-identify na ng isang individual, kapos ang kita? Ano ho ba yung threshold na sweldo dapat ng isang individual, ng isang trabahante na papasok dyan sa AKAP na yan? Hindi ho, wala ho kasing malinaw na guidelines. Basta kapos ang kita yun, kasali ka na. Pero yung mama na yun, kapos ang kita, pero hindi sinali. Kasi nga naman, baka hindi ho kayo taga-suporta ni Tambaluslos, baka taga-suporta kayo ni Tatay Digong. Habang pinaaproba ang 2025 national budget, marami na kumukwestiyon sa intensyon ng AKAP funds. 26 billion pesos ang nakalaan para rito. Hinala ng ilang kritiko, gagamitin daw ito sa eleksyon. Bagay na tila tugma sa isiniwalat ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Anya, may tinatawag na 777 scheme ang mga kongresista
tuwing mamumudmod ng AKAP at iba pang ayuda ng pamahalaan. Every time na sumama ka sa sortie ni Speaker, every congressman gets 777, 7 million na AIX or AKAP, 7 million na MAIP, at 7 million na TUPAD. So, nasa 21 million. Kung nakaapat ka ba naman na sortie, 21 times 4, that's 84 million pesos. Ilan yan? Iba pa ho yung pagka ikaw nakipartisipa o sumausaw doon sa mga kapritsyong hearing nitong si Tambaluslos dyan sa House of Representatives. Iba pa ho pagka nakapagpa-contempt ka, iba pa daw yung bonus dyan. Iba pa pagka binira mo si VP Sara. Iba pa pagka madaldal ka sa social media. Ganyan daw sila sa House of Representatives, yung mga congressman na maiingay. Kaya pagka yung congressman na yan, todo depensa ho siya kay Tambaluslos. Alam nyo na ho, ibig sabihin yan. Baka kasama ho siya doon sa mga pamudmud nitong si Tambaluslos ay yung mga nagpapasipsip sa kanya. Yang huwag na tayo magbanggit. Kanya sumasama, nung malaman ng mga ibang congressman na meron pala yan, nagsamaan na lahat. Kaya para kay Magalong, mas mainam na ipaubaya sa mga ahensya ng gobyerno ang pag-abot ng ayuda. Alam mo, parang pera nila. Di ba? Palalabasin pa nila na paparamdam nila sa tao na galing sa amin to. At magkakal pa sila, meron ba yan sa iba? May ginagawa ba yan sa iba? Ganun pa yung mga parinig. Naku po, yan ang ba sinasabi natin dito. Ang pamimigay ng ayuda na yan, talagang dapat maitigil na yung pamimigay ng ayuda ng mga politiko, ibigay sa mga hensya ng pamahalaan, DSWD, DOLE, o kung sino man ang concerned government agency na mamigay ng na yan, ng ayuda na yan. Pero yung mga politiko, gawin nyo ho yung trabaho nyo. Ano ba yung mga trabaho nyo? Trabaho nyong gumawa ng kapag-ipakinabang na batas. Yung hindi puro investigasyon, hindi hearing in aid of paninira sa mga Duterte. Wag ho yun. Gawin nyo ho yung mga trabaho nyo, pagaanin nyo ho ang buhay ng sambayan ng Pilipino. Alam nyo mga kababayan, matigil lang ho yung kaliwat kanan na korupsyon, aasenso ho Pilipinas. Yan ho, korupsyon ho talaga mga kababayan. Sa totoo lang korupsyon ho talaga ang root cause ng lahat ng paghihirap ng sambayan ng Pilipino. Pagka nawala yung... mabawasan, kunyari 100% korupsyon ngayong mga panahon na to, mabawasan lang ho ng 50%, sigurado ho tayo, uunlad ang Pilipinas. Hindi naman yung uunlad na sobrang unlad na kagaya ng mga karatig bansa natin. Mararamdaman ho ng mga ordinaryong Pilipino ang pag-unlad. Mabawasan lang ho ng 50% ang mga nangyayaring korupsyon ngayong mga panahon na to. Kaya naman pagka yung mga vlogger, napatawag dyan sa House of Representatives. Tama ho yung sinasabi ng mga ibang mga kasama natin. Kung sakali sila na mapatawag dyan, isa lang sasabihin nila, isa lang ang gagawin nila dyan. Yung liquidation by certification, kahit ano pang itanong ng mga walang yang congressman na to, yun lang. Ilabas nyo muna yung inyong liquidation by certification. Buksan nyo muna ang inyong mga libro bago ho namin kayo sagutin dito. Sigurado naman iko-contempt ka ng mga walang yang yan eh. Kaya unahan mo na. Alam ko naman, Your Honor, na iko-contempt nyo ko. Kaya maigi na para magkaalaman tayo dito. Ilabas nyo ang inyong liquidation by certification. Buksan nyo ho ang libro nyo dito sa House of Representatives. Kahit anong itanong nila na kung dyan sa pagbablog mo na yan, yun lang ang sasabihin daw ng ibang mga vlogger. Si Ma'am Sas Rogando, ganun daw sasagot niya di ba? Nung mga nagdang hearing doon kay Ka-Eric dahil nagtanong sila doon sa 31 billion ho ba yun na travel expenses nitong si Tambaluslos. Nagtanong lang ho, kung sakaling ipatawag itong mga itong mga vlogger na to, sigurado ho tayo, may kalalagyan yung mga magtatanong dyan sa mga vlogger na yan. Kagaya dito kay Ma'am Sas Rogando. Sana patawag nila yung si Ma'am Sas at si Ma'am Joey, para makita nila, hinahanap nila. Kahit anong itatanong sa kanila, sigurado, ang ibibira lang, isasagot lang nitong mga vlogger na to. Ilabas nyo ho muna. Buksan nyo ho muna ang inyong libro. Yung inyong saan napupunta yung liquidation by certification ninyo. Bago nyo ho kami tanungin ng kung ano-ano, magbukasan ho muna tayo ng libro. Diba? Ang hilig nyong magmalinis. Ang hilig nyong bumanat sa social media, pagka sinasagot kayo, nag-iiyakan kayo. Yun ang problema ho doon, mga kababayan. Wala pang tugon si House Speaker Martin Romualdez o ang iba pang House Leader sa inihayag ni Mayor Magalong. Para maayos ang pag-abot ng ayuda mula sa AKAP, pinaplansya na ng DSWD, DOLE at NEDA ang mga patakaran ng programa
alinsunod sa sinabi ng Pangulo. Ayon sa DSWD, unang Ano bang patakaran? Dapat nandyan si congressman. Dapat nandyan yung representante ni Tambaloslos. Ganon. Nandyan yung nabigyan ng 777. 7 million sa AIC, 7 million sa Tupad, 7 million sa kung ano man yung mga ayudang ipinamimigay na yan. Talaga wala ho. Ang gusto ho ng gobyerno na to, manatiling mangmang ang mga Pilipino, manatiling mahirap ang mga Pilipino na kung saan yung sitwasyon na nararanasan natin, sila din ho ang may gawa. Ngayon, sila ho ang darating, magmumukhang superhero na mimigay ng kung ano-anong ayuda. Kasalanan naman ho nila kung bakit naghihirap ang sambayan ng Pilipino dahil ho yan sa kaliwat kanan na korupsyon. dapat kumpletuhin ng mga mag-a-apply ang intake sheet o assessment form ng AKAP. Bahagi ito ng pagtitiyak ng ahensya na hindi magagamit sa pamumulitika ang programa. Itong assessment sheet ay makakapture lahat ng mga impormasyon na Ikaw naman, Asek, Irene, dumlaw para nyo naman kami niloloko. Siyempre, ilalagay nyo dyan sa assessment sheet na yan, iboboto mo ba ang kaibigan, meron ka bang kakilala sa tropa nitong si Tamba? Ganun lang yan. Di ba? O sinong nagbigay sa'yo ng assessment form na to? O galing ba sa opisina nitong si Tamba Luslos? Ganun lang kasimple yan, mga kababayan. O yung mga makakatanggap ng assessment form, assessment sheet, kunin nyo ho yung pangalan dahil kailangan nyo hong ilagay yan sa ilalim. Yung assessment sheet galing dito kay ganito, galing kay congressman. Refer ako nitong si congressman ganito, pangalan nitong si congressman ganon. Di ba? Ganun ho yan. Kailanganin ng social welfare officer natin at ipacilitate yung pagdetermina kung sino po ba yung eligible na makatanggap ng tulong. Gagawa rin ng sumbungan ang DSWD para sa anumang reklamo sa AKAP. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Ayun, maraming salamat, Brian Basa. At dito ho mga kababayan, commentary ako kayo doon sa ano na yon, doon sa plano ng DSWD, paplansyahin daw yung rules and regulation, yung assessment form, assessment sheet, o kung ano man yan. Pero kung sigurado ho natin dito, dapat kung ipamimigay yan, nandyan yung mga aso ni Tambaluslos, nandyan si congressman ganito, si congresswoman ganyan, di ba? Nandyan ho sila dapat. Pagka wala sila, hindi tuloy ang distribution ng AKAP. Dahil ginawa yung AKAP na yan, aminin man ho natin sa hindi, ginawa yan para sa pamumulitika ni Tambaluslos dahil sa plano niyang maging presidente sa 2028 presidential election. Yun ho ang masakit na katotohanan kaya inimbento yung AKAP na yan. Kahit ano pa hong sabihin nyo mga kababayan, yun ho talaga ang kaisa-isang dahilan kung bakit ginawa yung AKAP na yan. Para ho yan kay Tambaluslos. Ito na ho, pakinggan ho natin ang sagot nitong si Erich Sylvester. Naku, ito naman si Erich Sylvester Tulfo. Yan ang problema natin, Erich. Sagutin mo kung sino si Erich Sylvester. Ito, pakinggan natin. Po ni by Congressman Erwin Tulfo. Ito pong mga birada ng mga vlogger ito kung nagsimula ito sa mga vlogger. Ilan lang naman yan, Bayaldo. Ilan lang naman yan. Di pa kita binabanatan, nakapahinga ako ng mga nakalipas na linggo. Ikaw, Tulfo, nag-uumpisa pa lang tayo. Hindi pa ako sumali sa party ng issue mo. Ngayon pa lang ako sumasali. Kaya hindi ilan, marami. Karamihan diyan mga ordinaryong Pilipino ang nagtatanong kung talaga nga bang Pilipino ka. Kung paano ka naging si Erich Sylvester Tulfo? Marami hong katanungan na hanggang sa ngayon, hindi pa ho nabibigyan ng kasagutan itong mama na to na binudo lang sambayan ng Pilipino at number 1 ho siya sa survey. Hindi porket Tulfo matinong tao. Minsan pagka Tulfo masamang tao. O yung si Ben Tulfo, ibigay na natin sa kanya. Kahit paano pa naman talagang yung tapang nun, makikita kahit sa daan yung tipong nakikipagbardagulan yung kahit sa hindi sa harap ng camera. Pero itong si Erwin Tulfo at itong si Rapi Tulfo, idiretso nyo sa basurahan yung mga yan. Dahil matapang lang ho yan sa kanika nilang mga programa sa television at radyo. Pinanood ko yung mga banat sa atin, tirada, yung isa dyan, yung nasa Amerika pa, yung babae, na tira ng tira sa gobyerno. Si Maharlika, si Maharlika, ayaw mong bagitin yung pangalan
Oh. Galit na galit at nanggagalaiti dun sa First Family. Yung isa naman ay dating TV personality na may kasong istapa. Tapos meron pa yung isa, abogado. Yung biyenan niya ay mayor ng dyan sa Cordillera. Sila ho yun. At kahit alam na alam ko yung mga tirada nila. But anyway, by Aljo. Ito ng tanong. Si Erwin Tulfo ba ay Pilipino o Amerikano nga ba? Ayan, Kong. Alam mo, by Aljo, para magkaintindihan tayo. Ang bago ko sagutin yan, ang sasabihin ko lamang ho ay ganito. Kailangan malaman ng taong bayan, umpisahan ko kung paano, saan nagsimula si Erwin Tulfo, saan nagsimula ang aming pamilya. Okay. Ang tama po yun, yung nabasa ho ninyo, Tacloban, Leyte, doon po ako pinanganak. Okay. Ang aking pong ama ay isang sundalo, rose from the rank, from sargento, naging opisyal. Yung nanay ko po ay wala pong trabaho dahil sakitin. Simula nang pinanganak ho ako hanggang namatay na lang ilang buwan ago, lagi pong may sakit yung nanay ko kaya hindi ho nakatikim ng trabaho, hindi nagtrabaho. Kaya ang system ay talagang sa dami namin, 10 kami magkakapatid, hindi mapagkasya nung tatay ko yung sweldo. Kasi siya lang kumikita siyempre, ang dami po pinapaaral, 10. So anong nangyari, bata pa lang ako namulat na ako na mahirap kami at hindi ka man pwede magreklamo. Nariyan na pagkakataon, pagising mo sa umaga, almusal. Ang almusal mo, for 3 days or 4 days, saging na saba. Tapos may araw naman, ang ulam naman ninyo, nilagang kamo. Ayan ang problema sa atin dito Ayan ang problema dito. Wag mo kaming paandaran ng pautot mo na paawa-awa. Yan, diyan nakukuha yung mga uto-utong Pilipino. Sasabihin, kawawa naman yung si Erwin. Mahirap pala sila nung baata sila. Mahirap sila. Oo, noon mahirap. Pero ang tanong dito, paano ka naging Erich Sylvester Tulfo? Lalagyan ng kondensado. Bakit kinansila ng Amerika yung pasaporte mo? Ano bang na-discover nila? Nagnakaw ka ba ng identity? Para may lasa. Ilan ba kayo magkakapatid? 10. Pang-siyam ako. Si Kuya Ramon yung pinakapanganay, tapos may sumunod na lalaki, 2 babae, tapos si Tolben, pang-5, merong isa pa si Bong, merong Joseph, si Rapi pang-8. Sinundan ko si Tol Rapi, ako, tapos may bunso kaming babae. So 10 kami. May mga araw pa nga, Bayaljo, na ang almusal namin ay lugaw for 1 week. Walang sahog talagang buhay. Walang sahog. Ang sahog lang either asin or toyo. Magkano sweldo ng sundalong tatay dati? Parang 800 pesos. Sa 10 kayo, 800 pesos ang sweldo. So, anong nangyari dyan pinagkakasya yung sweldo ng tatay. Tapos, hindi ka pwede magreklamo. Dahil pa nagreklamo ka, kurot ang abuti o pingot. At sasabihin ng tatay ko, may pambili ka ba ng kanin? May pambili ka ba ng ulam? Walang reklamo. Kung ayaw mo na pagkain, sabihin ng tatay ko, is disciplinary. Tumayo ka dyan. Matulog ka ulit. Hindi pwede magreklamo. At saka paulit-ulit ang sinasabi, ang priority daw na papaaralin si Ramon dahil panganay, si Felix, si Tucci, si Wanda, yung 4 na yan. So gano'n nga nangyari. Sila yung priority na pinaaral ng high school, kolehiyo. Kami ng mga magkakapatid, mga promissory note. Naramdaman ko yung tuwing examen. After 1 week ka pa makapag-exam dahil naka-promissory note. Promissory note sa eskwelahan. Ang priority yung 4. Bakit yung 4 na matatandang kapatid ko? Kasi ang sabi ng tatay namin, pag nakatapos kayo, pag-aralin nyo itong mga kapatid ninyo. Simula kay Ben, Sabas, Joseph, Rapi, Erwin, Edel, pag-aralin ninyo. Nag-oo naman sila. Kami pumayag din naman kami. Promissory note. Nandyan ba na may mga araw na papasok ako na eskwelahan na wala talagang baon? Hindi ako nakatikim ng baon. Nakakatikim lang ako ng baon dahil doon sa school ko, lalo na nung lumipat na kami. Galing kasi kami na Mindanao Lumipat kami ng Palawan. Yung mga boto ng soft drinks, may mga deposito yun yun. Lilikumin ko yun. At saka babalik ko sa kantin.
At pagkatapos, para May makakuha pera. may pera. At least may panggastos. Okay. From grade 1 to grade 6, isang beses na ako nakatikim ng field trip. Dahil walang pambayad sa field trip. Christmas party from grade 1 to grade 6, dalawang beses lang ako naka-Christmas party. Wala pang exchange gift. O bakit ka sa-attend pa? Sasabihin lang nanay ko, itulog mo na lang yan. Yan ho yung kwento. Hanggang sa nag-high school po ako, nag-aral po ako sa seminaryo, ang sumagot naman ng kalahati ng matrikula ko, yung kura paroko, yung parish priest. Sa simbahan. Yung kalahati sa tatay ko. Yun ho yung kwento doon. Ngayon, pagdating ko ng college, si Mon, nakatapos na. So, pinaaral na ako. Okay. Diyan ho ako pinaaral. Diyan po ako nag-aral sa UE, University of the East sa Recto. Okay. Diyan ho ako nag-aral. Okay. Pinakuha ho ko ng Bachelor of Science in Business Management. Pagkatapos, syempre, kagaya ng iba, di ba, pag college tayo, napapariwara yung iba dyan, barkada. Inom. Lahat. Peer pressure. Pressure. Tsaka pero ng mga panahon magulo na. Dahil puro rally na. 19 ko nito ba? 1984, 85. Kaliwat kanan ng rally. Kaliwat kanan ng ambush ng NPA. Maraming problema noon. Yung gobyerno, kalaban yung MNLF, MILF, NPA. Tapos dito sa Maynila, kaliwat kanan ang rally ng mga makakaliwa, etc. So, napakagulo. Anyway, nabarkada tayo. Ang nangyari pa, ang pinakamasaklap, nabuntis ko yung kaklase ko. Yun. Yung girlfriend mo. Nabuntis ko yun. So, anong nangyari? So, anong pakialam namin kung nabuntis mo yung kaklase mo? Wala kang pakialam dyan. Ang tanong, nagnakaw ka ba ng identity? Paano ka naging Erich Sylvester Tulfo? Yan din naman yan. Paulit-ulit lang mga kababayan. Sa totoo lang. Kasi ano lang to merong part dito sa banat niya na to, meron ng pamumulitika, ika nga. Ano na yan? Free campaign, ika nga. Diba? Ganyan yung mga politiko. Ipaparamdam nila na, mahirap ako, galing ako dyan. Pero dahil nalaman ko yung kahirapan, diba? Gagawa kayo ng nagkasampung anak kagaya. Hindi. Ang problema dito mga kababayan, hindi ho niya nasasagot yung katanungan ng marami sa ating mga kasama na kung talaga nga bang naging Amerikano ka, naglingkod ka ba ng sa US Army, itinakwil mo ba, di ba tatakwil mo yung pagiging Pilipino mo? Hindi naman kayo pwedeng magsilbi ng sundalo ng Amerika kung hindi kayo manunumpa sa watawat ng Amerika. At sa panunumpa nyo na yon, iwawaksin nyo naman yung pagiging Pilipino nyo. Ginawa nyo ho ba yun o hindi? Winaksin nyo ang pagiging Pilipino nyo, tapos ngayon tatakbo kayo ng pagkasenador? Tapos gagawin kayong number 1 senator ng mga Pilipino. Naku, meron ho tayong problema dyan, mga kababayan. Ngayon, kailangan kong tumigil. Pero mga barkada ko sabi, palaglag mo lang yung bata para walang problema. Marami naman tayong mga kasama dyan, pinalaglag. Yung iba naman, umuwi ka sa Palawan, takbuhan mo na lang yan, wala magagawa yan. Dahil yung girlfriend ko, taga Pampanga. Bilang Kristiyano, bilang Katoliko, bilang seminarista dati, pinanindigan ko. Pero ang problema ba, siyempre, hindi naman ako makahingi araw-araw ng pansustento kay Mon. Suporta. Sabi ni Mon, gumawa ka ng kagaguhan, ngayon, panindigan mo yan. Kaya gumawa ka ng paraan. Tumigil lang sa pag-aaral. Nagtrabaho ako sa dyaryo. Yung ang pahayag ng Malaya. Kaya pa napunta ka sa Malaya. Doon, yung trabaho. Pero napakalit ng sweldo pa noon. 1980s. 120 ang isang linggo. So, 480 ang isang buwan. Paano mo pakainin yung nanay? Tapos, wala ka pang pa-check up. Kaya pinanganak na ho yung panganay ko na si Francis doon sa hospital sa Pampanga. Inutang ko pa yung pambayad. 1,200. Na-incubator pa yung bata. Dahil kulang sa check-up yung nanay. Tsaka hindi pa uso mga health center. Wala pa dati. Kailangan talaga pumunta ka sa hospital. Wala naman akong pambayad. Hindi ko rin alam na lalaki yung anak ko. Hindi rin pwede magpa-ultrasound. Wala pa ultrasound. So, nung pinanganak nga, anong nangyari? Nangutang muna ako sa mga kasamahan ko reporter. Yung kasamahan ko, si Ray Briones. Nagpahiram sa akin yan. Boss Ray, tapos yung boss ko doon sa Malaya, si Noni Pelayo. Pahiram din ako.
Kaya nakabuo ako 1-2, yun ang pinalabas ko sa bata at sa ospital. Okay. Pero talagang hindi kaya ba sa sobrang liit ng sweldo. Napakahaba na yun ang utang namin. Yung anak ko, pauso na yung diaper. Hindi nakatikim ng anak ko panganay ng diaper. Lampin. Lampin. Kasi mahal ng diaper. Tapos, ang grabe naman yan si Erwin Tulfo. Pati ba naman yung diaper, pati ba naman yung lampin? Ako ba nag-diaper ako? Lampin din naman Noong mga panahon na yon, talagang lampin lang ho ang uso. Hindi pa uso diaper noon. Pambira tong mama na to. Masyado mong dinadramatize yung mga na-experience sa buhay. Ha? Ang sagutin nyo na lang ho, simple lang. Winaksin nyo ho ba ang pagiging Pilipino nyo nung naglingkod kayo ng pagkasundalo sa Amerika? Yun lang ho mga kababayan. Kasi kung winaksin nyo ang pagiging Pilipino, tapos ngayon tatakbo kayo ng pagkasenador, meron ho tayong problema dyan. Di ba? Iwawaksi-waksin yung pagiging Pilipino, tapos babalik kayo ng Pilipinas nung nagkabistuhan na sa Amerika, na hindi naman pala kayo si Eric Sylvester Tulfo. Di ba? Ngayon tatakbo kayo ng pagkasenador. May problema ho tayo dyan. Tapos, yung para makakain, ang ginawa ko, inuwi ko yung mag-ina ko doon sa Bienan. Okay. Sa Pampanga. Sa Pampanga na. Pagkatapos noon, walang pangkain. Yung bigas nila, inuutang nila sa katabing sari-sari store. Dilata. Ang haba na listahan ko nung bay. Parang mahirap talagang buhay. Umuwi ako doon pag weekend. Pag Friday night. Pag nakikita ko ng may-ari, "Oy, Erwin, kailangan magbabayad." Naranasan ko yun. Kaya ang ginagawa ko, either aalis ako na madaling araw bago siya magbukas para hindi ako masingil. At uuwi ako pag sarado na. Minsan pag abutot, bukas pa. Sabi ko, anak, may nagiinuman. Aantayin ko yun. Erwin! Hindi, tatago muna ko, aantayin ko. Pag nagsara na, tsaka ako tatawid. Tapos pag binayaran mo, 100. 100 lang ito, 2.5 na utang mo. Paano ka nilang makakabayad? So, ang hirap ng buhay talaga pala dati. Mahirap, tapos wala yung gagawin mo. Naisipan ko pumunta ng Saudi kasi dati... Saudi ka pa pa? Sandali lang. Ang tawag doon sa OFW, Overseas Contract Worker. OCW dati. Umila ako dyan sa POEA. Kasi sabi nila, yun ang uso Narinig ko, pupunta ng Saudi, mga seaman, mga galing sa Saudi, mga dialahas, naninilaw yung kamay, mga kwintas, kabibigat. Nakalabas pa, yung mga naka-jacket ng Levi's ng mga kwan. Naninilaw. Levi's yung jacket, Levi's pantalon. Tapos yung sapatos, Adidas. Tapos yung mga relo, naglalakihan. Sabi ko, wow. Sabi nung nanay ng anak ko, ng girlfriend ko, ba't di ka kayo mag-Saudi? Tumila ako dun sa POEA. Sinubukan mo? Nakita yung engineer, architect, mason, pintor, karpintero, electrician. Wala nakalagay reporter. So ano ang applyan mo? Wala. Okay. Wala kang skill Okay. Yung skill ko lang magsulat So sabi ko, wala mangyayari. Problema. Tapos yung binabungangaan ka ng kapitbahay mo dahil yung utang. Haba na. 3 mil na ito Hindi naman may puhunan ako rito, Erwin. Di wala ka magagawa. So ang ginawa ko kinausap ko yung tsuhin-tsahin ko sa Amerika. Sabi ko, kapatid ng tatay ko. Sabi ko, Ante, baka pwedeng makapunta ako sa Amerika. Sige, punta ka rito. Sabi nga nun, basta hindi ka mamili. Sabi ko, hindi, Ante, pwede mo ba ako ma-petition? Ay, sabi niya, matagal yan. Matagal, pagpamangkin. Pamangkin. Nandun na rin isang kuya ko, si Joseph. Dahil nakapangasawa ng kapatid, matagal din. Matagal din. 10 taon yan, may git. Kung inantay ko yun, baka ngayon pala ako paalis. Yun na nga. Kung inantay ko yung petisyon ng kahin ko, noong 1985, baka ngayon pala ako paalis. Ngayon pala ako abroad. Kasi may mga kaibigan ako 25 years bago na petisyonan. Kapatid sa Amerika. Okay. Kaya nga. Pagpatuloy ko yung story. Ganito ka nangyari. So, bulahan na ho itong mga kababayan. Ano na to, kumbaga nagpapakyut na itong si Erwin. Ito ako sa US Embassy. Okay. Nag-apply ako as turista. Tourist visa. Ito na po yung kwento, makinig ko kayo yung mga vlogger, yung mga kung ano-ano mga basher at nagtotroll.
umalis po ako ng Pilipinas para mag-TNT po ako sa Amerika. Tago ng tago. Ibig sabihin, undocumented po ako. Undocumented alien. Undocumented OCW. Kaya nga minsan ba, yung mga OFW na nahuhuli dyan sa immigration, hindi pinapayagan ng immigration lumabas dahil alam na mag-TNT sila. Naawa ako doon, Aljo. I mean, naramdaman ko rin kasi yun na pupunta lang sila sa abroad. Siyempre, ayaw ng gobyerno natin sila mapahamak, pero sila gusto nila mag-abroad para makapagtrabaho. Yung mga yan ang mga pinapauwi, hinaharang sa immigration. Ang plano lang ho yan ay makatulong sa pamilya. Hindi naman magwawalang hiyayan dyan sa ibang bansa. Pupunta ho sila doon para kumita, may padala sa kanilang pamilya. Ganon din po yung thinking ko nung ako ho umalis noong 1986 dito sa Pilipinas. Nag-TNT po ako roon. Okay. Yun ho yung umpisa ng kwento na yan. Ngayon ba, pag TNT ka, abay, gagawa ka lang lahat ng diskarte. Paraan. Gagawa ka lang lahat ng paraan para matanggap ka sa trabaho. Tama. Hahandan dyan yung hahanapan ka ng employer. Do you have a social security? Do you have a driver license? Lahat. Kapag wala ka na, paano? Accent pa lang ho, talagang Amerikano na ho ang datingan nitong si, di ba? Nitong si Erwin Tulfo, di ba? Ano yan yung mga sinasabi ho niya dito sa video na to, talagang kalahati dito, malamang sa malamang. Totoo siguro yung paghihirap na naranasan niya, pero yung mga banat niya na yan, kargado ho yan, ginagamit niya lang ho yung programa na yan para makapamulitika ngayong mga panahon na to. Usong-uso po doon at marami po kami noong 1986 na TNT po roon. May mga mabibilhan po ng gano'n, ng mga driver license, social security, birth certificate. Doon ho, pwede kayong dyan sa downtown San Francisco, sa LA. Meron mga ganon, Aljo. So, gagawin mo lahat ng diskarte, Aljo, para makakuha ng trabaho. Okay. O, eto ngayon. So, ang una kong trabaho, sabi ka ng tiyahin ko, basta wag ka lang mamili. Hindi ka naman pwedeng gusto ko mag-reporter. Isa ng local experience mo. Ito lahat po ng mga nasa Amerika ngayon, yung mga nakapunta doon, hahanapan ka ng employer na local experience. Ang experience mo na local is reporter. Dito ako nag-reporter sa Jungle. So wala. Hindi ka naman pwedeng mamili ng trabaho. So ang una kong pinasukan ng trabaho by Aljo para mapadalahan ko ng pagkain yung mga anak ko, yung nanay ng anak ko, mabayaran ko yung utang ko. Una kong trabaho yung mga alap ng mga shopping cart. May ano yan, ha? May pera yan. Hindi, shopping cart. Yun na nga. Yung mga nasa parking lot, yung mga nasa kalsada, itutulak kayo pabalik doon sa supermarket. May bayad yun. Yan ang trabaho ko, alas 8 hanggang alas 4 ng hapon every day. Magkano makita nun? Dahil TNT ka, ang basic doon, ang minimum dati doon, $5 per hour. Okay. Pero dahil TNT ka, $2 ka lang. Okay. $2. So, winter yun. Dumating ako doon. Naka-jacket ako, naka-lahat. Sa California ba yan? 2 medyas, San Francisco. Malamig doon. Okay. Daly City. Kulang. So pagdating sa gabi, yung katabi naman na restaurant, na Filipino restaurant, pinaplayan ko as dishwasher. So 8 to 4 ako dito sa pagkutulak ng shopping cart. 6 to 10 po ako, tamang-tama dinner doon sa restaurant. Dishwasher? Dishwasher naman ho ako. Ito ang problema. Pag TNT ka kasi, laging ini-inspeksyon ng immigration yung mga tindahan. Baka may mga illegal kayo yan. Usong-uso. At saka marami na papauwi dati. So hindi ka pwedeng tatagal. Dahil pag minsan, darating yung immigration. Biglaan. Well, your employees, build them out. Hanapan ka ng dokumento. Nakapila kayo lahat doon. What's your document? Titignan. Siyempre, matalas yung mata ng mga US immigration. Ganun. Pagpit, posas. Pagkuhan, huli, posas. Uwi ka. Report ka agad. Deport ka. Mamabait naman sila. Hindi ka kukulungan ka sa atin na dadaling ka sa city jail. Sila doon, dadaling ka sa immigration facility, paprocess ang papel mo, pauwi ka. So, problema, hindi ka pwedeng tumagal sa trabaho mo. So,
Ang nangyayari, lipat ka na naman ng trabaho, Bayaljo. Kasi wala kang kasiguruhan kung ano mga... Lipat-lipat para maiwasan talaga, no? Maiwasan yung inspection ng immigration. Yan ang nagiging problema. So, lipat na naman. Hanap ka na naman ng trabaho ngayon sa iba na naman. Kasi, na kuryente na dumating na immigration doon sa plaza parang Filipino plaza yun so natiktikan ka na hanap ka na naman ng isang trabaho. Yung sumunod ka na trabaho dito na sa may Oakland, California, nag-apply ako bagger. Lagay ng mga supermarket pa rin. Supermarket. Okay. Bagger. Kasi may experience na ako sa pagtutulak. So bagger. Medyo tumaas-taas yung sweldo ko, 50. Okay. Bagger ako sa umaga by Aljo. Tapos, pagdating sa gabi, sa stock room. Ng the same na supermarket? Iba naman. Iba naman sa stock room ng kwan yun Hindi ka natutulog lang. Stock room, hindi. 8 hours ka, pwede kang 4 hours part-time. Full-time, part-time. Okay. Kasi bawal naman yung pareho mo ipo-full-time. Okay. Makakaso ng Department of Labor yung kumpanya. So, nagpo 4 hours ako doon sa, hindi ko sigurado ko, sa Mervyn's ba yun o JCPenney, sa stock room. Yun yung kakamada ka, bubuksan mo yung mga kahon, i-display mo yung mga damit, kayo yun, gabi yun, graveyard. So, yun ang naging trabaho ko sa stock room. Tapos, para makatipid by Aljo, bago ako umuwi, pag may nakikita ko yung mga homeless, yung mga kainan. Street dweller, yung mga street dweller. Merong mga ganun, yung mga soup kitchen. Sa San Francisco, uso yan. Soup kitchen, yung mga simbahan, yung mga kumbento, nagpapakain. Pipila ako by Aljo doon. Ilang beses ko naranasan yun dahil para makatipid, kaysa ibili mo ng mga hamburger, ito libre. Pipila, masarap din naman. Bibigyan ka ng sopas, may mga sahog. Pinsan, mayroon silang mga mashed potato. Gustong-gusto ng mga homeless, mashed potato. Tapos may sabaw lang na salsa. Parang yung sa mga KFC, gano'n. May mashed potato. Laban na yun. Pipila ko para doon. Para makatipid lang by Aljo. So, di gano'n. After few months, may mga Pilipino ako nakasama. Kami, alam namin. Pare, may kuwang ka ba? Hindi, wala akong papel Kami, pare, may makukuha ka doon, may mga ganito. Uy, pare, mayroon palang opening ang pinakamaraming trabaho sa Reno, Nevada. Doon, hindi sila mahigpit. Sabi ko, ganun ba? Hindi mahigpit ang Reno, Nevada. Pumunta ka rin kung gusto mo. Ay, tamang-tama, yung santsahin ko, doon nakatira sa Reno. Yeah, sabi niya, come over. Sabi niya, you can work in the casino. Ang daming kasino. So, pumunta ako na Reno, Nevada. Doon ho ako nag-apply ng trabaho. Noong umaga, ang trabaho ko, kaya halos lahat ng trabaho nadaanan ko na Nag-caregiver po ako na matatanda. Caregiver ka pero ang gagawin mo dati kasi yung caregiver, yung mga naka-wheelchair, ilalabas mo sa arawan para maarawan. Tapos ipapasok mo, tapos papaliguan. Yung mga lalaking mga matatanda. Tapos itutulak mo naman doon sa komedor. Yan, 8 to 4, ganun ang trabaho ko. Pagdating sa gabi, warehouse man naman ako ng Montgomery Wards. Department store. Kayod kalabaw talaga. Kasi kulang tapos, sinabi ng girlfriend ko, buntis ako ito sa pangalawang anak natin. Kailangan mo mag-double time. Diba? Gumawa ng paraan. Kailangan mo gumawa ng paraan. Hindi naman po pwedeng kaang ka dyan. Badging. Hindi mo pwede. Tapos, dati hindi pa uso yung mga cellphone. So, ang gagawin ko dyan, magpapabari ako pag mag-sweldo. Pipila ka pa doon. Papabari ako ng, lagay ka ng lagay ng quarters. Yung mga telephone book. Yun yung trabaho ko. Pagkatapos, so babalik tayo doon sa umaga, taga-kuan ako ng mga matatanda. Sa gabi, sa casino ako, sa warehouse ako ng Montgomery Wards. Pero sa stock room ulit. Sa Nevada na ito, ha? Sa Reno. Pagkatapos, nanawa na rin ako dahil ang ginawa naman, yung Department of Health yata nila, kailangan meron kang lisensya para mag-alaga ng matanda. Dapat. May lisensya. So, bumitaw na ako, Dombay. Bumitaw na ako. Ang ginawa ko, nag-apply na lang ako as janitor sa casino.
Okay. Yung sa El Dorado Casino. Ito, nakaka-relate po siguro yung mga Pilipino ho dyan ngayon sa Amerika. El Dorado po ako, naging janitor po ako dyan. Kami yung taga-vacuum na madaling araw. Bina-vacuum dahil wala pa mga customer masyado. Pati mga gaming table, sinashampoo yan, by Aljo. Yung mga elevator, yung mga salamin, pinupunasan mo. Yan po yung sweldo ko ho dyan. Ayan ho yung... So anong punto mo? Hindi ko pa rin maintindihan mga kababayan. Lahat naman ho ng mga, tama naman ho si Binibining Maharlika. Kung ikaw ay nasa banyagang bansa ka na at tinahanap mo ang iyong kapalaran, lahat ho talagang papatusain mo na yan. Nasubukan din ho natin yan. Yung kumbaga side job, tawag ko dyan side job. Meron kang full-time na trabaho, tapos sa side job ka. Naranasan din ho natin yan. Hindi ho bago sa atin yan. Wala hong nakakabilib dyan. Kung ikaw nandun ka na rin lang naman, gawin mo na yung mga dapat mong gawin para makakita ka ng extra. Pero para masagot yan yung mga katanungan ng ating mga kababayan kung paano ka naging Amerikano, paano ka naging sundalo ng Amerikano. Bakit meron kang pasaporte na kung saan ang pangalan mo Erich Sylvester Tulfo, 'di ba? Yun ang mga dapat mo sagutin dito, yung mga anak mo, yung mga nabuntis mo, kung ilan yung mga naging anak mo, kung ano yung mga naging trabaho mo. Wala ho kaming pakialam doon, sa totoo lang. O tuloy natin, baka dito sa portion na to sasagutin niya na yung mga katanungan ng ating mga kababayan. Yung trabaho ko. So, dyan ako medyo tumagal sa casino, tapos naging sa warehouse ako ng Montgomery Ward. Vacuum cleaner. Pagkatapos yan, pumasok na ho ako, assistant mechanic. Pero before pa that, naging watchman din ho ako. Yung parang security guard. Pinasok po. Parang security guard by Aljo, pero unarmed. Kasi dalawang klase security guard po sa US. Yung armed, medyo mahal yun. Yung unarmed, ang dala mo lang, flashlight. Flashlight lang. Akala ko matutak. Babantay mo, napakalaking bodega. O may fence lang. Pag may magnanakaw, tatawag ka, tatakbo ka sa opisina, tatawag ka telepono ng 111. Kasi wala pang cellphone dati. There's a robbery going on. Walang cellphone sobrang lamig. Dahil nakatayo ka lang sa parang guardhouse, may heater na maliit. Lamig doon. Sa Reno, nag-negative to. Di lamig doon. Wala, 2 buwan lang. So, hindi na kaya. So, ang ginawa ko na ba, Aljo, ang nangyari dyan, nag-apply na naman ako as assistant mechanic, pagkatapos driver sa US military base. Yun na. So, yan ho yung mga trabaho ko. Okay? For 10 years yan ho yung trabaho ko sa Amerika. 10 years. After 10 years nadala ko na yung mga bata sa Amerika. Awa ng Diyos. Kaya pasalamat din ho ako sa United States dahil nadala ko yung mga bata sa napag-aral. Libreng edukasyon doon. Hanggang high school, libreng edukasyon. Pati college, pwedeng i-loan ng bata. Bayaran niya lang. So, nang nadala ko na doon, sabi ko, tama na siguro yung trabaho na ito, sabi ko, doon naman ako sa Pilipinas. Pumayag naman yung nanay ng anak ko, sige. Sabi ko, papasyal-pasyal na lang ako dito. Doon ako sa Pilipinas. Sabi ko. So, ito na nga. Kaya nga ako nabalik dito sa Pilipinas. Nagtrabaho na po ako. Una kong trabaho dito sa ABS-CBN. Okay. Reporter. Nag-aabot na tayo doon. Nag-aabot tayo sa ABS-CBN. Tapos kung naalala mo, di ba, pinahawak pa sa akin ng Huy Gising, yung public service program. Dahil si Manong Ted Pailon, nag-congressman. So, ako nag-take over. Unfortunately, bumababa na yung rating ng Huy Gising, pinasara. Ang nangyari tuloy, dahil nakita ko ng tao sa mga coverage, ako nilalapitan, hinihingan ng tulong. Erwin Tulfo, may sakit yung anak ko, Erwin Tulfo, yung asawa ko nakulong. Ang ginawa ko, nagtayo ako ng action center doon sa labas mismo ng ABS, doon sa kanto ng Mother Ignacia. Yan, napuntahan ko rin yan. Yung mga pumipila doon, marami. Doon nag-umpisa yung public service sa office ko. Since 2000 yon by Aljo. Hanggang ngayon bukas pa. Pero nandiyan na sa Mother Ignacia ngayon. So, ito yung ginawa ko by Aljo. Ngayon, kine-question ako ng mga ilang mga vlogger. Kine-question ho ako ng ilang basher, mga troll. Diyos ko po. Sabi, may karapatan pa ba yan tumakbo bilang senador, bilang mataas na opisyal ng bayan natin, walang kredibilidad, walang integridad. Kung pagiging TNT ko ho, kung pagiging undocumented alien ko po,
bawal po ako magsilbi. Bawal na po ako magtrabaho sa ating bayan, na ginawa ko lang naman ho yun para mapakain yung mga anak ko, para maitawid yung mga anak ko sa ang tanong, sino si Sylvester, Erich Sylvester Tulfo? Bakit yung pasaporting hawak-hawak mo, yun ang kanyang pangalan? At lumabas pa doon sa pagdinig ng Commission on Appointment, naglingkod ka ng pagka-US Army sa Amerika. Paano yun? Yung experience mo na yan, gusto mo kasing makarelate Gusto mong makasabay doon sa experience ng mga ordinaryong Pilipino. Pero ang problema dito, hindi nyo sinasagot ang katanungan. Noon pa yan. Noon DSWD Secretary ka pa, mapahanggang sa ngayon, hindi pa rin nasasagot. Hihirap, kung kasalanan ho yun, sa tingin ho ninyo, then guilty po ako. Pero ito lang ho masasabi ko, wala po akong nilabag na batas dito sa ating bayan, wala po akong nilokong tao ni isang Pilipino. Maging sa Amerika nung nandoon po ako, wala po akong inistapa, wala po akong iniscam ng mga Pilipino, maging ng mga Amerikano. Wala po akong niloko. Yung nire-remit ko ho na pera dito ay galing po sa pagod at pawis ko, by Aljo. Yan ho ang totoo. Kaya hindi po ako nahihiya. Bakit mo tinago for 20 years? Hindi po ipinangangalandakan ng mga mga undocumented alien, ng mga TNT. Pero hindi ko rin ikinahihiya, by Aljo, na once upon a time, nag-TNT ako. Na once upon a time, illegal alien ako. Once upon a time, nagtrabaho ako na undocumented. Yung ibang mga kababayan ho natin, karamihan ho si mga nakaka-relate. Hanggang ngayon, marami po tayong mga kababayan tayo na nag-OFW na walang papel. Na tumatakbo sa Amerika. Mabuti nga ho kayo ngayon, swerte na. Meron na po marami ng bansa na pagpipilian, hindi lang Amerika. Meron pupunta ng Dubai, pupunta ng Thailand, ng Singapore, ng Hong Kong. Tapos hinaharang dyan sa immigration. Pag tingin ng immigration officer, dududa sila na mag-TNT lang. Hindi ko nasisisi yun, Bayal Joy. Pumupunta lang yung mga yun para kumita, maghanap buhay. Hindi yung magwawalang hiya sa bansa na yun. Hindi sila magdadala ng kahihiyan sa bansa na yon. Pupunta sila doon para magtrabaho, para mapakain ang anak nila. I can relate, by Aljo, kasi isa ako na ganon. Na undocumented OFW. Kaya nga naintindihan ko yun. Yung mga pinapauwi, yung mga nahuhuli doon, pinapauwi. I feel them, I can feel them. Yung kanilang lungkot, sama na loob, wala ng trabaho. Yun lang ho yun. Sasabihin nyo, walang credibility na itong tao na ito, wala ng integridad. Paano magiging walang integridad? So, kung ang isang dating... So hindi ka humawak ng American passport, hindi ka naglingkod bilang US Army, hindi ka naglingkod bilang sundalo ng Amerika. O ano ho yung mga dokumento na naglabas na kung saan nakakaladkad ho kayo doon sa mga dokumento na yon. Yun nung ipaliwanag. Wala akong pakialam kung nag-TNT kayo, kahit mapanggang sa akin, TNT kayo. Pakialam namin dyan. Sagutin nyo ho, kung winaksin nyo ho ba yung pagiging Pilipino nyo, kaya nakahawak kayo ng pasaporte dyan sa Estados Unidos at naglingkod bilang sundalo ng US Army. As always, maraming salamat sa pagsuporta sa PH Update.